At kaugnay pa rin ng framework agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF, makakapanayan po namin sa pagkakataong ito si dating Agriculture Secretary Senen Bacani. Siya po ay minsang itinanghal ng Senado bilang outstanding cabinet member noong termino po ni Pangulong Corazon Aquino. Siya po ay miyembro ngayon ng lupon na nag-aaral at bumuo sa nasabing framework agreement. Magandang tanghali po, Secretary Bacani. Si Kirby po ito. Magandang hapon po naman, Kervin. Apo, sir, ano po ngayon, ayon po sa COMELEC, sa kabila po ng pagbuo ng isang bagong political entity na Bangsamoro nga po, tuloy pa rin po ang ARMM election sa susunod na taon dahil po matatagalan pa umano bago makumpleto po ang pagpapatupad sa framework agreement. Sa inyo pong panig, ano po directly involved sa negotiations? Ano po yung nakikita nyong time frame book dito po? Ay na yung election sa May 2013, tuloy po yun. Ang mangyayari po in terms of timetable, pagkalagdan ng framework agreement sa Lunes, magsasaad ng executive order ang ating Pangulo to be endorsed by both the House and the Senate na itatatag yung Transition Commission. Okay po. There would be a lot of extensive consultations dito sa mga next 1 or 2 years para maisabuo yung Bangsamoro Basic Law. Pag natapos na yung pagbuo ng Bangsamoro Basic Law, ipapasa yun sa House at saka sa Senado for enactment into law. Pagkatapos nun, lalagdaan ng ating Pangulo at saka subject to plebiscite ito doon sa core area hopefully sometime in 2015 para sa 2016 meron ng regular ministerial election sa Bangsamoro. So, ibig sabihin po, Secretary, medyo matagal pa po yung gugugulin na oras bago po talaga tuluyan pong mapatupad yung Bangsamoro po? Dahil may proseso yan. Kanya yung paglagdangan ng framework agreement sa Lunes, umpisa lang yan ng proseso na gagawin natin over the next few years prior to the end of the term of President Aquino in June 2016. Opo. Secretary, meron po ba kayong natatanggap po na pagtutol po dito po sa kasunduang na ito? May mga naririnig po tayo, pero marami naman kaming ginawang consultation, may higit 130 nitong nakaraang 2 taon. Hopefully, karamihan sa mga issues na pag-usapan, kanya kumpiyansa kami na more or less merong consensus dito sa pagbuo ng framework agreement. Opo. Sir, isa po ang MNLF sa nagsasabi po o yung saloobin po ngayon po ni Chairman Nur Miswari na magkakagulo po sa sandaling ipatupad po yung kasunduan. Ano po yung inyong masasabi tungkol po dito, sir? Sana naman po hindi dahil saka nakasama naman po natin yung MNLF dito sa mga consultations natin ditong 2011 at saka 2012. Ako mismo nakasama ako doon sa mga workshops na isinaganap para ma-involve lahat ng sektor dito para sa pagbuo nitong framework agreement. Sana po magsama-sama po ang Bangsamoro para kabutihan din ng pagtatag natin ng Bangsamoro after a few years na gaganapin ang proseso. Opo. Secretary, medyo po pakilinaw nyo nga lang po yung pagdating po sa usapin po ng separate state po na malilikha po sa ilalim po ng nasabing agreement. Bagamat may mga natatanging... Opo. Go ahead. In this separate state, basically it's autonomous entity called the Bangsamoro. Yung core area nito, yung existing na 5 probinsya ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. Tsaka merong additional 6 municipalities around the norte at mga 39 barangay sa North Cotabato at saka yung 2 syudad ng Cotabato City at saka Isabela sa Basilan. Opo, di ibig sabihin, Secretary, wala po talagang magaganap na separate state po pagdating po dito sa usapin na ito? Definitely wala. At saka nakasaad naman sa ating konstitusyon na yung autonomous regions sa Muslim Mindanao at saka sa Cordillera. Kanya, dun mismo sa konstitusyon, nandun yun eh. Sir, ayon din po sa Pangulo, hindi pa po tapos yung gawain kaugnay po ng kasunduan. Sa inyo naman pong pananaw, ang mga kailangan pang gawin, ano pa po yung maaaring mga kailangan gawin para po mapatunayang ito pong bagong agreement na to ay gagana po? Hindi, yung sinabi ko nga kanina, yung timetable natin, pagkatlagdan ng framework agreement sa susunod na linggo, magkakaroon ng executive order para itatag yung Transition Commission, tapos mga extensive consultations over the next 1 or 2 years para mabuo yung Bangsamoro Basic Law.
Tapos noon ipapasa yun sa Senado at saka sa House of Representatives para ma-enact ito, para maging batas. Pagkatapos na pagpirma ng Pangulo noon, gaganapin yung ratifikasyon, plebisito dun sa mga areas na nabanggit ko. Correct po. At magtatag ng Transition Authority in preparation for the ministerial election sa Mayo 2016. Opo. Secretary, dun po sa mga hindi nakakaunawa, ano po ba yung magiging epekto po nito sa mga kapatid po nating Muslim at para na rin po sa bayan? Ang malaki nakikita ko rito yung pag-asa ng lahat. Yun ang immediate effect nito. Sana mabigyan ng pag-asa ang lahat na ultimately magkakaroon ng just and lasting peace sa Mindanao. Opo. Sir, last question na lang po. Sa pangkahalatang hinaharap po ng ating bansa ngayon, sir, sa pagpapatibay po ng bagong peace agreement, ano po yung inyong masasabi tungkol po dito? Sana po magsama-sama po lahat ng Bangsamoro at saka sumama sa extensive consultations na gaganapin dito sa susunod na taon at saka sa 2014 para po yung pagbuo ng Bangsamoro Basic Law na representative ito po sa lahat ng sektor ng Bangsamoro. Sana po magsama-sama para sa katapusan magkaroon tayo ng kapayapaan dito po sa Mindanao. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po si dating Agriculture Secretary Senen Bacani po. Maraming salamat din po.